You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So, salamat sa pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kagabi, sa nangyaring lindol, 6.9 sa dako ng Cebu City. At maraming casualties, mga kapatid. Maraming mga gusali ang nasira. May mga second floor building na bumigay at maraming mga nasawi. At nagpapasalamat tayo sapagkat iningatan tayo ng Panginoon. At kasabay din noon, 2 bulkan yung nag-alboroto kagabi. Madaling araw ay nag-erupt yung Mount Taal, yung Taal Volcano at yung Kanlaon, mga kapatid. So, there is something happening. At hindi na tayo nabibigla pa sa mga bagay na yan. Kaya nga ako, habang lumilindol kagabi, ang aking lamang ipinapabot sa Panginoon, sa panalangin, Lord, mangyari ang iyong kalooban. Yan lang, mangyari po, O Diyos, ang iyong kalooban. So, salamat po sa pagtitiis ng mga kapatid kagabi. Inabot tayo ng 10:30 dito mismo sa taas, pero kami hanggang alas 12. At kanina hanggang sa Naga City ay kausap namin sila kaninang umaga sa breakfast. From 6:30 a.m. hanggang 9 a.m. ay kausap ko si Pastor John hanggang sa niyaya niya akong pumunta ng Naga. So, mangyari lamang po ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. At salamat po sa inyong pagtitiis at pangunawa. So, di na ako magre-recap pa at mag-explain about sa nangyari kagabi dahil yun ay Bible seminar with opportunities and enlightenment for us. So kung darating man ang araw na magiging advisor din ako, saka na lang natin yun pag-usapan. Ang Panginoon ang magsakatuparan ng kanyang kalooban. At nung Sunday wala kami. Salamat po sa mga panalangin ninyo. Naging maayos yung gawain dito, I know. At yung gawain din sa dako ng bulan at yung kasal, for the first time ay nakapagkasal na po ang inyong lingkod. Kaya sino kaya ang susunod? Magiging suki siguro ako sa bulan dahil may mga susunod pang ikasal. Ikakasal yung isa ay ang anak ni Pastor John mismo. At may mga young people doon na may mga kasintahan na kaya hahabol yon before the rapture. At dito sa atin, di ko alam kung sino yung nag-iisip na rin na magpakasal. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. So, sa gabing ito, di ko alam kung magiging mahaba. Break lang tayo konti doon sa ating heart series. Nasa pang-anim na tayo dapat at yun ay ang spirit of strife. Then yung pampito natin ay yung spirit of blasphemy. So, last 2. Pero gusto kong isingit ito. Ito ang nilagay ng Panginoon sa akin kanina sa buong maghapong pagbubulay. Kasi nga busy, halos busy. So habang nasa mga pagbubulay, ito yung nilagay ng Panginoon sa aking puso. The law of contrast. So ito na rin po yung matagal ko nang nababanggit sa inyo. Actually, nakabinbin na to sa notes ko. Matagal ko na itong na-prepare. Matagal ko nang gustong i-share to sa inyo. Pero ngayon lang, itinulot ng Panginoon na ating pong mapag-usapan. At kanina ipinaawit ng ating kapatid, Brother Dante, yung kanta natin na siya'y laging nariyan. At pinaulit yung verse 1, hindi na pinakanta yung verse 2, verse 3. At ang ganda sapagkat, related yung part 1, yung mensahe sa ating topic. Sabi dito, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng kadiliman, ang liwanag niya. Siya mismo ang liwanag. Siya ay laging nariyan, mga kapatid. So ano ba ang pagsubok? Ano ba ang kawalan? Ano ba ang pag-iisa? Ano ba ang kadiliman? Lahat ng yan ay mga negatibong bagay.
Pero based sa awit, sa inspirasyon ng kanta na nilagay ng Panginoon sa aking puso, nang ito'y aking makompose, ramdam ko sa aking puso, ramdam ko sa aking sarili, kasama na ang lahat ng tao. Not only the believers, but to all the people around the world na may mga karanasan ng pagsubok. Diba? Mga kawalan. At marahil lahat tayo ay nakakaranas nito o nakaranas nito. Maraming pagsubok, narinig natin kagabi sa pagtuturo sa atin ni Pastor John na may mga pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos para tayo ay itest. Pero may mga nangyayari din sa buhay natin, nakala natin ay pagsubok pa ng Diyos, pero ito pala ay resulta na ng ating mga pagkakamali at resulta ng ating mga kahinaan o pagkakasala. Pero gayon pa man, kung ito man ay resulta ng mga pagkakamali at pagkakasala, ito pa rin ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Kasi kung hindi niya pinahintulutan, pwede niya tayong sawayin niya. Sawayin na. Pwede na niyang hadlangan, pigilan, na magkamali tayo. Di ba? Kaya ng Diyos na pigilan tayong magkamali. Kaya ng Diyos na pigilan si Eva na magkamali. Kaya na pigilan ng Diyos si Adan na magkamali. Pero nang makita ng Diyos na patungo sila sa pagkakamali, pinahintulutan ng Diyos na sila yung magkamali. So isang pagkakamali na resulta ng kanilang pagpili, at may mga pagsubok din naman na nararanasan ng tao na hindi niya plinano at hindi niya sinadya. Yung mga karanasan na nabanggit kagabi ko lang yun narinig, yung sad. Sabi ni Pastor John, ano ba ang sad? Sabi ko, malungkot. Yeah. Ang English ng kalungkutan ay sadness. Pagiging malungkot ay pagiging sad, mga kapatid. Pero sabi pala doon, yung sad ay sickness, accident, and deaths. At kanina lang, diyan sa Nabwa, hindi ko alam kung nabalitaan nyo, merong isang backrider na nalaglag sa motor, pagkalaglag niya sa motor, nabanggaan ng truck, patay. So, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, mga kapatid. Pero lahat ng bagay ay may pagpapahintulot ng Diyos. Ito man ay perfect will niya or permissive will. So, ang ganda ng awit na pinawit kanina. So, yung topic natin ay may pamagat na the law of contrast, mga kapatid. So, kunting background lang tayo. Ano ba ang law of contrast? Kailangan nating tingnan para mas maintindihan natin dahil dito tayo mag-dwell sa dictionary. Sabi sa pag-define ng law of contrast, sabi dito, it is a principle where the perception or thoughts of one thing brings to mind its direct opposite. So ito daw po ay isang prinsipyo, isang principle. Pwede nating sabihin na isa itong aral, isa itong doktrina, isa itong turo, isa itong sistema na may kinalaman sa kaisipan ng tao na kanyang nakikita, kanyang nararanasan base sa dalawang bagay na magkaiba. Kagaya ng binasa natin sa Genesis patungkol sa liwanag at dilim, mga mahal kong kapatid. Sabi sa verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and voids. Ipinakita sa pasimula na ang lupa ay walang anyo, ito ay formless, ito ay sira, at ito ay nasa kadiliman. At hindi natin gugustuhin, mga kapatid, na ganyang earth ang ating titirhan. Di ba? Magiging horror yung ating istorya sa mundong ito. Hindi ganyan yung Garden of Eden na nilagyan ng Diyos sa tao. Pero yung dalawang bagay na yan na makikita natin mamaya, nakadepende yung ating magiging
pananaw sa buhay, magiging pagtingin sa mga karanasan natin, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So ituloy mo natin pagbasa sa verse 3. And God said, let there be lights, and there was light. And God saw the light that it was good. So nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at kaniyang inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. At tinawag ng Diyos na liwanag, at tinawag ng Diyos na araw ang liwanag. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. First quote. Basa tayo ng foundation, ng quotation ng prophet. God is driving the wind. Paragraph 151, sabi dito, don't be scared. God is driving the winds. God is driving the arcs. He has all things provided. Do you agree with that? Ang Diyos daw ang nagmamaniobra ng hangin. Ang Diyos ang nagmamaniobra ng arka at siya ang kumakatagpo sa lahat ng pangangailangan ni Noah. Ng tao, mga mahal kong kapatid. Sabi niya, huwag tayong matakot. Why? Noah wouldn't have had any victories. Bakit si Noah nung mga panahon na yon, bago ang dilubyo, bago ang baha, ay walang pananagumpay? Sabi diyan, there wouldn't have been storms and trials. Kaya daw siya walang pananagumpay pa sapagkat wala pang mga bagyo at wala pang mga pagsubok. If we're just go through a little, safe tunnel to run through, there's no joy. Kung ilalagay lang daw tayo ng Diyos, mga kapatid, sa isang maliit at ligtas na lugar, wala daw doon kagalakan. So ibang kagalakan ang tinutukoy ng prophet. Ang kagalakan na tinutukoy niya dito ay kapahayagan ng pagkakilala sa Diyos. Hindi ito yung kagalakan na nasa comfort zone ka. Hindi ito yung kagalakan na pinapasaya mo ang iyong sarili. Kundi kagalakan na may pagkakilala sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay at may kontrol sa lahat ng mga bagay. Kaya di ko alam kung ang mga nangyayari sa buhay natin ay nagpapagalak sa atin after nating maranasan ito. Di ba? Minsan pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagkakamali, ang mga pagkukulang, ang mga pagsubok, ang mga karamdaman, sapagkat nais niya after nito ay makita natin yung higit na gawa niya. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sabi dito, the storms of life, what makes us have the joy? We would never know what daylight was unless we had some dark. We would never know what hilltop was unless we had a mountain. We would never know what good health was unless you had some sickness. You would never know how to enjoy salvation unless you was once a sinner. God has made all things the law of contrast. And He loves you. I want to see your face, brothers and sisters. Especially you, Brother Joshua. Yeah. I hope makita mo ang katotohanan sa batas ng contrast. At gusto kong mapagtanto ninyo ngayong gabi na totoo ang Diyos sa buhay ninyo. Na alam ko may mga pagkukulang kayo, may mga pagkakamali tayong lahat, pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang ups and down. Pero ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya, totoong nobya ni Kristo, may kagalakan yan sa kanyang puso. Pag nakita niya yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, kapag nakita niya yung kanyang mga pagkakamali, pag nakita niya at napagbubulay yung mga pagsubok na kanyang pinagdaanan at paano niya ito na-handle, paano niya ito napagtagumpayan at paano siya nakapagpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos, may kagalakan sa kanyang puso.
Kaya ang totoong Kristiyano dapat may kagalakan sa kanyang puso. Hindi sa panahon na wala siyang problema, kundi sa panahon na napagtagumpayan niya ang mga ups and downs sa kanyang buhay. Ang mga discouragement. Hallelujah. Kaya nga, alam niyo itong paksang ito mga kapatid, minsan nakakatuwa ang Panginoon dahil sa mga simpleng bagay, sa mga pagbubulay, sa mga ipinaparealize niya, nagkakaroon ako ng inspirasyon. Ang inspirasyong ito, nagsimula lang ito nung ipinaayos ko yung motor ko. Yung motor ko kasi, pag tumatama sa mga lubak, ang bilis niyang, bumaba. Yung palakas yung suspension niya, napakababa na. Kaya kunting lubak lang, tumutunog, lumalagatok, kaya nag-aalala ko. So ipinaayos ko yung motor sa may mekaniko, sa may Santo Domingo, sa may Riverside. Malapit doon sa dating tindahan nila, dating karwas nila Kuya Ninoy. Sabi ng mekaniko, boss, matatagalan to. Kasi tatanggalin natin yung kakalasin natin. Yung motor ko pa naman, pag kinalas talagang matagal. Sabi ko, mga ilang oras. Balikan mo na lang mamayang hapon. O kaya after lunch, mga 1:00, 2:00. Dinala ko ng 7:00 ng umaga kasi gusto ko ako yung mauna. Tapos nagboluntaryo siya, sabi niya, sige boss, dali mo na muna yung motor ko. Yung motor niya, ang liit, yung pinakamaliit na motor na skeleton, ginamit ko. Ang hirap i-maniobra, ang hirap i-drive. Yung kanyang busina, alos parang siwit lang ng ibon. Yung preno, ang hirap prenohan. Pero na-enjoy ko kahit paano. Feel na feel ko yung motor niyang ang liit, hanggang sa makarating ako dito. Yung mga pinsan ko, nagtawanan sila, akala nila Shopee. Kasi nga, sanay sila na yung motor ko ay malaki, kaya nung paparating ako, akala nila Shopee. Ikaw pala yan, Kuya Ryan. Akala namin Shopee. Dahil sanay kami na malaki yung motor mo. Wala pa yung realization, wala pa. Nung hapon na, nung hatid ko na yung kanyang motor, at kunin ko na yung aking motor, nung masakyan ko yung motor ko, parang nagbago yung pakiramdam ko. Naramdaman ko ulit yung ganda ng motor ko. Na para bang gusto ko ng dating ibenta, na wala na akong kasiyahan sa kanya pag minamaneho ko siya, dahil lumahalagatok na, ang bigat-bigat niya, pero nung mahawakan ko ulit siya, andun na yung realization. Ang Panginoon, nangusap na, nagbulay-bulay na ako. At sabi ko, ano kaya meron dito? Hanggang sa lumalim yung pagbubulay ko, ito, na-reveal ng Panginoon. Yung simpleng kaisipan, mga mahal kong kapatid. Minsan, na-appreciate natin yung mga bagay-bagay kapag nakikita natin yung pagkakaiba. Yung dilim sa liwanag, di ba? Yung mabuti sa masama. Pero kapag hindi natin naikumpara ang karanasan ng pagiging mabuti at pagiging masama, at hindi natin ma-identify ang kaibahan ng masama sa mabuti, there is something wrong. Kinakailangan meron tayong discernment na makita natin ang masama ay masama, ang malungkot ay malungkot, at ang mabuti ay mabuti. Alam mo ang pagkakaiba ng hindi umatin sa gawain at umaatin sa gawain. Dahil kapag walang nababago sa pakiramdam mo, sa karanasan mo din, there is something wrong in your heart. Hindi pwedeng magkaiba. Hindi maaari na yung pakiramdam mo ay parihas na ikaw ay nasa bahay pag araw ng Miyerkules at nasa gawain. Nararanasan mong umattend ng gawain tuwing Miyerkules, nararanasan mong umattend ng Linggo, at kapag hindi ka naka-attend, dapat iba yung karanasan mo. Makikita mo yung malaking pagkakaiba. At kapag naintindihan mo na at ipinadama ng Diyos sa'yo, may mali. Ang sarap pala sa gawain. At kapag nakabalik ka sa akin, sa gawain, there is joy. Father Joshua, on and off ka ngayon. Meron ka bang kagalakan ngayong gabi? Huwag ka nang sumagot. Sagutin mo yan sa Diyos ng personal. Nakakaintindihan po ba tayo, mga mahal kong kapatid? Minsan, pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok,
ang mga trials, ang karamdaman, ang daming request prayer patungkol sa mga kapatid nating may karamdaman, may 5 nasa listahan ko. Nagulat nga ako dito, Sir Guy, may request prayer din, pero not about the health, but about Brother Binjo. Ipag-pray natin mamaya. So minsan, sabi ko, ang sagot ko lang kay Sir Guy, safe na sagot, mangyari ang kalooban ng Diyos. Kasi pag ipinag-pray ko tapos hindi nakapasa, no of contrast yan. Di ba? Imbis na maging masaya, magiging malungkot. So, ano man ang mangyari, mga mahal kong kapatid, sana makita natin na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. He created the universe. Lahat ng elemento, ang Diyos ang nag-create niyan. And according to the prophet, ipinaalala lang niya sa atin ngayong gabi na ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Second quote. So hindi ako magpapakahaba ngayon. Ang maibigay ko lang sa inyo yung inspirasyon at quote, mga kapatid. Tapos na tayo. Okay. Second quote, paragraph 34. Sabi dito, now, let's just bring God to His Word. If God don't keep His Word, then He is not God. So, sabi niya, hayaan nating dalhin natin ng Diyos sa Kanyang salita. At kung hindi iingatan ng Diyos ang Kanyang salita, then hindi sa Diyos. And if He does keep His Word, we should be the happiest people on earth because God keeps His Word. Kaya niyo bang sampalatayanan? Kaya niyo bang paniwalaan na iniingatan ng Diyos ang Kanyang salita? Iniingatan ng Diyos ang Kanyang salita na may kinalaman sa inyo? Ang Kanyang salita ay hindi lamang ito salita na namumutawi sa Kanyang bibig, mga mahal kong kapatid, kundi tayo ay bahagi ng Kanyang salita. Lahat ng Kanyang sinalita, lahat ng Kanyang pangako, hallelujah, sa creation, sa Kanyang provision, mga mahal kong kapatid, may kinalaman sa mga elect. At ang Diyos ay nag-iingat sa Kanyang salita. At kung matitiyak natin na nag-iingat ang Diyos sa Kanyang salita, din dapat masaya tayo. Kanina, Joy, dito, dapat tayo ang pinakamasayang mga tao. Amen! Dapat tayo ang pinakamasayang tao sa mundo sapagkat iniingatan ng Diyos ang Kanyang salita. Now remember, we are finite. Our minds are finite or finites. Ano ba tama dyan, Brother Jeb? Finite. God is infinite. Infinite. My goodness. Finite, tapos naging infinite. Di ba nakakalito talaga yung English eh. Infinite na to. Pag walang finite. Okay, thank you. Litin natin. Now remember, we are finites. Our minds are finites. God is infinite. Amen. And infinite is perfect. God knew the end from the beginning. Nalalaman ng Diyos ang mula sa pasimula nalalaman ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Then you would say, why would He permit sickness? So kung nalalaman ng Diyos ang wakas mula sa pasimula, sabi ng prophet, nagtanong siya, so bakit pinapaintulutan niya ang karamdaman? Paragraph 37, sabi ng prophet, I will ask you a question. Which was first, a savior or a sinner? Anong nauna? Sinner or savior? A savior. Which was first, a healer or a sickness? A healer. God permitted it that He might project His love and power to human race. Amen. Verse 38. Why, when we are brought in the presence of the Lord Jesus at His coming, there will be a million angels stand around the earth with bowed heads, listening at the church sing the songs of redemption, not knowing what we are talking about.
They've never been lost. So darating daw ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, sasalubungin natin siya na ang mga banal ay umaawit sa Panginoon na nagpupuri. Na kinakanta natin ay ang patungkol sa ating katubusan. At ang mga anghel na kasama ng Panginoon ay hindi alam yung ating inaawit. Hindi nila alam kung ano yung ating sinasabi sapagkat ang mga anghel ay hindi naranasang malost. Di ba na-lost si Lucifer? Yeah, di po sila na-lost. Nag-rebellious sila. Yeah, iba yon, mga mahal kong kapatid. So, hindi daw makaka-relate ang mga anghel. Yung mga hindi nadaya, hindi makaka-relate. At kahit yung mga nadaya. Yung mga nadaya sa pangunguna ni Lucifer, nag-rebellion sila. Siguro habang narinig nila tayong kumakanta, lalo silang naiinis. Kaya kapag merong kumakanta dito, nagpupuri na naiinis at hindi natutuwa. You are in danger. Kapag hindi mo naiintindihan yung kanta, baka anghel ka. At hindi ka naman siguro anghel. Kung hindi ka anghel, baka may espiritu ka ng ibang anghel. The fallen angel. Di ba? So hindi nila maiintindihan. Ang makakaintindi lang ng awitin ng katubusan, hallelujah, ay ang mga anak ng Diyos na nagkasala at nagkamali. Hallelujah. Sabi dito, they've never been lost. They don't know what it means to be lost. You and I know what it means. Alam ba talaga natin? Alam ba natin, mga mahal kong kapatid, na tayo ay napahiwalay sa Diyos? Napahamak. At alam natin yung pakiramdam na hiwalay sa Diyos. Alam nyo ba? Alam nyo ba yung pakiramdam na hiwalay sa Diyos? Na hiwalay sa gawain? At alam nyo rin ba yung pakiramdam na kasama ang Diyos? Ang tanong, anong pakiramdam ang meron kayo ngayon? Pakiramdam na kasama ang Diyos? O pakiramdam na tila ba malayo ang Diyos? You are separated. Ikaw ay hiwalay dahil maraming mga pagkakasala pa. Mga pagkakamali na hindi na-confess. Hindi nahihingi ng tawad sa Panginoon. At hindi ka humahantong sa pagpapakumbaba. Kaya pinaalala sa ating kagabi, ang sekreto lang naman, mga kapatid, pagpapakumbaba. Kayo ang nakakaalam. Ang law of contrast ay presente ngayon. Maliwanag. Pag biglang nag-burn out, hindi na natin makikita ang isa't isa. Biglang magiging malungkot. Kung hindi babalik ang kuryente, magiging mainit. Pero ngayon, salamat sa aircon. Salamat sa liwanag. Salamat sa building na hindi nag-iba kagabi. Salamat sa gusaling ngayon ay bukas pa. Narinig natin kagabi na makakaroon ng squeezing time na ang mga simbahan ay ipapasara bago ang rapture. Kaya dapat, mga mahal kong kapatid, meron tayong pakiramdam. Meron tayong pagkaunawa. Ano ang pagkakaiba ng isang bagay na mabuti sa isang bagay na masama. Kung binigyan tayo ng Diyos ng provision, kung yan ay maliit man sa ngayon, din salamat sa Kanya. Kapag naranasan natin ang kawalan, salamat pa rin sa Kanya. Minsan yung may pera, may trabaho. Kapag may trabaho, kagaya nga kagabi, sabi doon, hindi natin na-appreciate yung mga bagay until na mawala lang. Minsan sa una lang pag na-hire ka, ang saya-saya mo. Makalipas ang ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan, nagsasawa na sa trabaho. Gusto nang mag-resign, gusto nang lakihan yung sweldo, kalaban na yung amo.
Imbis na magreklamo pala tayo, mga mahal kong kapatid, dapat ang kausap natin ang Diyos. Sapagkat kayang kausapin ng Diyos yung mga amo natin. Kaya ng Diyos na magbigay ng trabaho sa atin. At kaya rin ng Diyos na alisin ang trabaho sa atin. Kaya ng Diyos na magbigay ng mga loved ones sa atin. At kaya din ng Diyos na alisin ang mga loved ones sa atin. Gaano man natin ingatan ng isang bagay, mabibigo tayo kung wala siya. Gaano man natin ipursigi ang isang bagay, pag pinahintulutan ng Diyos na mawala yan, then saka mo lang marirealize na, pero salamat. Dahil kung hirang ka, at mararanasan mong magpakumbaba sa Panginoon at talagang elected ka, dadalhin ka ng Panginoon sa realization, nagpakumbaba ka, itinama mo yung pagkakamali mo, then ipagkakaloob ulit ng Diyos yung pagpapala, ibabalik ng Diyos ulit yung mga bagay na nawala sa iyo ng higit pa, like Job. Then kapag naibalik sa iyo yung pagpapala, yung dating pagpapahalaga mo sa Kanya dati, madodobli ngayon. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, may nawala sa iyo. Naroon ang kalungkutan at panghihinayang. Tapos biglang nakabalik. Halimbawa, mayroon tayo ditong kapatid na naligaw, nawala. Nung nakaraan lang, si David, doon kami sa Erusin, biglang nawala. Nasaan na? Kakabahan ka eh. Di ba? Yung mga magulang na pabaya. Kapag may nawala sa susunod, magiging responsable yan. Di ba? Tama ba? Kasi nakita mo yung pakiramdam, naranasan mo yung pakiramdam na mawala yung isang bagay. Makita mo yung kabaliktaran ng isang bagay na dati andon. At kapag naibalik, yung dating inis na inis sa anak, ngayon, mararamdaman mo ulit yung mahal na mahal mo yung anak mo. Alam mo yung anak ko, ang kukulit, ang sarap talagang pagalitan eh. Yung mga hyper, takbo dito, takbo doon, lokso dito, balintong doon. Inis na inis tayo eh. Nagkakalat ng mga kung ano-ano, kalat dito, kalat doon. Pero kapag nagkasakit na sila, na nakahiga na lang, na malungkot, na hindi na makagalaw, iba yung kalungkutan. At isipin mo, sana. Mamimiss mo yung kanyang kakulitan. Tapos, pag magaling na, di ba? Ipapanauli ng Diyos yung pagmamahal, yung kagalakan. At ganyan sa spiritual, mga mahal kong kapatid. Kaya salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa mga pagsubok, Brother Dante. Salamat sa kawalan. Salamat sa pag-iisa, pero hindi ka mananatiling nag-iisa. Kaya ka nagpapasalamat na sa panahon ng pag-iisa kasi ngayon, iba pala pag may kasama. Na-realize mo nung panahon na nag-iisa, hindi ko pala kaya. Kaya salamat sa Diyos. Hallelujah. Kaya ang totoong mananampalataya, sana tumatak sa inyo itong simpleng paksa natin, law of contrast, mga kapatid. Makita natin yung nararanasan natin sa buhay sa magkaibang kalagayan at karanasan. So, ipagpatuloy mo natin yung pagbasa. Sabi ko, magiging maikli lang tayo. Sabi dito, they've never been sick. They don't know how to rejoice over healing. So, ang mga anghel ay hindi daw sila magagalak o magiging masaya sa kagalingan sapagkat hindi sila nangangailangan ng kagalingan. If there had never been any evil, there would have never been no good. If there had never been no nights, they would never know nothing but day. You see, the law of contrast, it must be that way. Nakakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? So magbabasa tayo ng quote. Doon tayo sa pangatlong quote, Sir Mary Ann. Tutuparin ko yung pangako ko. In the Garden of Eden, sin was so beautiful until it attracted Eve from righteousness to sin. And in the same garden, where there was a tree of life, there was also a tree of death.
We would know it today as the law of contrast. So andun pala sa Garden of Eden, yung tree of life at yung tree of knowledge of good and evil ay that is the law of contrast. Yung pagkakaiba. Kapag pinitas mo yung tree of life, ano yung karanasan doon? Pag pinitas mo at kinain yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, makikita mo yung pagkakaiba nila. At ang tawag daw nito sa panahon natin, according to the prophet, the law of contrast. That where there is good, there is evil. Where there is right, there is wrong. And we will never, no matter what our environment may be, ever be able to shake ourselves from the presence of either. Hindi pwedeng isisik mo daw yung sarili mo tapos mawawala na yung masama. O kaya nasa isang parte ka lang. Ang wrong at right lagi andyan. Kaya kinote ni Brother Branham yung sinabi ni Pablo. Paul said, when I would do good, then evil is present. Tama ba? Sabi ni Pablo, kung gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama ay presente. Kung dadagdagan pa natin, sabi ni Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong magawa, siya kong nagagawa. Pero ang isang Kristiyano, alam niya kung ano ang tama at mali. Alam niya ang pakiramdam ng isang malungkot at ng isang masaya. Amen. At ang kasiyahan ng mga anak ng Diyos, dalawa yung binanggit ng propeta. Una, nagkakaroon tayo ng kagalakan kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. At lahat ng nobya ni Kristo ay mga overcomers. At sana lahat tayo dito overcomers. Pero hindi natin ma-appreciate ang pagiging overcomers kung hindi natin naranasang matalo, mga kapatid, hindi natin maranasang mabigo, hindi natin naranasang lumaban, hindi natin naranasang pumili. At yung isa pa, sabi ng prophet, magiging masaya, pinakamasayang tao na nabubuhay sa lupa ang isang tao kapag napatunayan niya na iniingatan ng Diyos ang kanyang salita. Mabigat yon, na napakaganda, mga kapatid. Ulitin ko, sabi ng propeta, ang isang tao ay ang taong magiging pinakamasaya na nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay ang mahayag sa kanya at maranasan niya na ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang salita. Kung magtatanong lang ako magkagaya ni Pastor John, Brother Jeric, anong ibig sabihin ng propeta doon? Sige nga, sagutin nyo nga. Anong ibig sabihin ng propeta? Ng isang tao, siya ang magiging pinakamasaya kapag naintindihan niya, naranasan niya, na ang Diyos ay nag-iingat sa kaniyang salita. Assignment nyo na lang yan, mga kapatid. Ito natin yung pagbasa, sabi dito, and we will never, no matter what our environment may be, ever be able to shake ourselves from the presence of either. Because Paul said, when I would do good, then evil is present. The sinner will never be able to shake away from the Christian. The Christian from the sinner. There will be a witness there of right and a testimony of wrong always. And you make your choice. You have to take one side or the other. Dito sa kapulungang ito, merong masaya, merong malungkot. Sino ang malungkot? Sino ang masaya? Merong nakakaunawang grupo, merong hindi nakakaunawang grupo. That's the law of contrast. Saan ka doon? Pagbalik mo next Wednesday, may naintindihan ka, pwede mong sabihin, nung nakarang Wednesday, wala akong naintindihan . Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Masaya ka nga. Masaya ka ngayon. Pero nung nakarang Wednesday, malungkot ka. For example na lang, kahapon, andito ka sa same building, pero inis ka na siguro. Kung ano na siguro naglalaro sa isip mo. Yung respeto mo siguro nawawala na. Well, pinaparanas ng Diyos minsan ang mga bagay na yan para i-test din po yung karakter natin, mga mahal kong kapatid. At ma-appreciate natin yung mabuti.
Ako habang nagsasalita si Pastor John, sabi ko, grabe. Kaya habang nagsasalita siya, nagpipray ako, na-appreciate ko siya. Pinagtitiisan niya tayo, pwede silang magpahinga. Ikalawang biyahe na nila, pagod, madaling araw na. Pero sinikap na ilatag yung biblical finance na nakatulong sa inyo, sa ating lahat. Kung meron mang opportunity, alam ko, hindi para sa lahat. Kung para sa akin lang yon, thank God for that. Hindi ako magsisisi. Kung hindi man para sa lahat, yung mga huling bahagi din, salamat pa rin sa Panginoon. Pero alam ko, meron at merong inilaan ang Diyos sa inyo. Kung andun lamang kayo sa isang tamang kalagayan. At kung nagkaroon man kayo ng mga katanungan, kalungkutan, mga disappointment, then, ma-appreciate nyo kapag naranasan nyo yung mga bagay na mabuti. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? So sabi ni Pablo, andyan yan. Kapag nakakita ako ng malungkot ka talaga. At natutuwa ako sa mga masaya. Humingi ako ng paumanhin, kung naiinis ako sa mga mukhang, tila ba walang naiintindihan kapag ako'y nangangaral. At yung damdamin ko, nahati din bilang preacher, kami mga tumatayo. The way naming nakikita ang inyong response, masaya, malungkot. Di ba? Ako, kanyo mga mahal kong kapatid, presente ang law of contrast. Pero ipinagpapasalamat natin sapagkat at the end of the day, nakakita man tayo ng mga kapatid na tila ba walang naintindihan sa buong gawain, mas pinipili natin, Lord, kayo na po ang bahala sa kanya. Ang sarap ng ang sarap ng sermonan eh. Huwag ka na nga bumalik. Pero ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Minsan bilang tao, limitado tayo. Masakit sa puso. Malungkot sa puso. Pero ipinaparanas ng Diyos ang kalungkutan. Si Brother Noel nga, 10 years na wala. Kaya may pag-asa eh. Kaya nga, sabi nga kay Brother Joshua, Brad, mag-backslide ka na muna. Huwag kang magnaga, Manila ka na, lumayo ka na. Gusto ko mas mabalitaan ko, si Brother Joshua, worse na. Tapos biglang lalapit sa akin, umuiyak, Kuya Ryan. Tama ka pala. Yan, biyayakapin ko yan. Namiss kita. Ay, goodness. Sarap mo. Sabi ko na kasi sa'yo eh. Pero ngayon, inis na inis kayo. Kahit pinapalo mo, di ba? Yeah. I love you, brother. I love you too, sabihin mo. I love you, Brother Joshua. Di ba? Asan si Brother Jeremy? Wala. Baka may hangover. May birthday eh. Hanggang 7:30 lang tayo. Tuloy lang natin yung pagbasa. Last quote. Paul writing in Romans. Sabi ni Brother Branham, Paul writing in Romans 8 chapter said, O foolish man, can the clay say to the potter, why makest me thus? Doesn't he have power to make one vessel to honor and another to dishonor? What if he hadn't made no nights? You'd never appreciate the sunshine. If it been all sunshine, you wouldn't know how to appreciate it. What if there's been no sickness? You'd never know how to appreciate good health. What if there been no evil people? No evil woman? A good woman wouldn't be honored. See, they wouldn't. Honor wouldn't belong to her. Cause it's just all that way. It's just one flat thing. But it's a law of contrast. So wala daw pararangalan na babae, walang pararangalan na iglesia sa pagtitipo kung walang mga masamang babae. Walang maawardan ng first, second, third kung walang mga andon sa mga yung hindi nag-aaral, patamad-tamad.
Kasama yan lahat, mga mahal kong kapatid. Last verse na babasahin natin. Proverbs, chapter 4, verse 18 to 19. Dito tayo magtatapos. But the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Verse 19. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Balikan natin yung verse 18. Sa Ingles, ang daan daw ng matuwid ay kagaya ng nagliliwanag na liwanag o shining. Nagniningning na liwanag. Doon kasi sa Tagalog, nagliliyab. Di ba? Kaya kong gamitin yung Tagalog. Ang daan daw ng matuwid ay kagaya ng nagniningning na liwanag. Dapat, yun yung makita natin isang bahagi. That shineth more and more unto the perfect day. Na lalong nagliliwanag, lalong, ano yung Brother Jeff? Nagniningning. Di ba? Habang, lalo siyang nagniningning hanggang sa araw ng kasakdalan. Verse 19. Ngunit ang daan ng masama ay kadiliman. Hindi niya nalalaman kung saan siya natitisod. So, dalawang daan yan. Dalawang karanasan. Dapat alam mo ang daan patungo sa katwiran. At alam mo kung ano ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya habang naglalakad ka, ano man ang ginagawa natin araw-araw, dapat alam mo na kapag ikaw ay nasa daan ng Diyos, maliwanag ang mga bagay na nakikita mo. Alam mo dapat kung ikaw ay naliligaw na. Alam mo dapat kung ikaw ay napapahiwalay na. Hindi maari ng isang Kristiyano para bang ang daan ng katwiran at daan ng kasamaan ay parehas lang sa kanya. Dapat na-appreciate mo ang daan ng katwiran. Naranasan natin ang daan ng kadiliman. Ano bang ibig sabihin ng daan ng kadiliman, mga mahal kong kapatid? Yung wicked na yan ay, sa ibang salin yan ay fully, mangmang. Ang daan ng mangmang ay kadiliman. Ibig sabihin ng kanyang paglakad ay walang karunungan. Ang kanyang paglakad ay walang kaunawaan. Ang kanyang paglakad ay walang kapahayagan. Kaya napakahirap sa isang Kristiyano na hindi niya nauunawaan ang salita ng Diyos. At sana naman po, mga mahal kong kapatid, meron ng mga bagay na ginagawa natin habang tayo naglilingkod, na kaya natin to ginagawa ay dahil reveal sa atin. Dahil nauunawaan natin. Dahil kung nagsisimba tayo ng Miyerkules ngayon, at hindi natin naiintindihan kung bakit. Kaya naman, sa susunod na Miyerkules, hindi pa tayo sanay. At hindi pa tayo, sabihin natin yung law of contrast, yung pagkakaiba, hindi tayo sanay, at wala pa tayong paninindigan, wala pa tayong pagpapasya o pagpili na manatili sa isang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos na nagpapasalamat na mayroong kasiyahan sa ating puso. Na every time na hindi ka makakadalo ng gawain, malungkot ka. Maiintindihan ko na kung minsan hindi tayo makakadalo ng gawain. Pero sana habang andun ka sa bahay, malungkot ka. Na iniisip mo, sana nasa gawain ako. Babawi ako next time. Dahil kung andun ka sa bahay, na parang wala lang. At pagbalik mo ng Miyerkules, na parang wala lang. There is something wrong. Dapat habang nandun ka sa bahay, malungkot ka. Pagbalik mo ng Miyerkules sa susunod, nagpapasalamat ka sa Diyos, Lord, salamat. Makakapakinig na naman po ako ng personal sa iyong mga inihandang salita. Sa ayaw at sa gusto natin, mga mahal kong kapatid, yan ang batas ng tinatawag na pagkakaiba. The law of contrast.
Hindi ko alam kung sino masaya dito na nandito ngayong gabi. O baka mas masaya na nandun sa bahay. Hindi ko alam kung sino dito yung mas masaya na nandito sa gawain, mas nagpapahinga, comfort, relax. Di ba? O yung nalulungkot na, nahihirapan na, naiinis na. Well, ano man yung kalagayan natin doon, salamat pa rin sa Diyos. Kung naiinis na kayo sa akin, balang araw, matutuwa din kayo. Dahil yung mga natutuwa ngayon, alam ko baka sa susunod, may inis kayo. Yan ang batas, mga kapatid. Pero ano man ang inyong maranasan, naiintindihan ko kayo. Sapagkat ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Kaya, malago ka man o hindi malago, mabait ka man o hindi mabait, nangungutang ka man o hindi nangungutang, I understand you. Isang araw, ikaw naman ang magpapautang. Isang araw, yung mahina, siya naman yung malakas. Kaya nga meron akong in-advisean kanina. May kapatid akong ka-sharing. Nasa ibang bansa. Sabi ko, Brad, I'm happy for you. Masayang-masaya ako sa'yo. Tama talaga ang sinabi ng Panginoon. Merong nauuna na nahuhuli. At merong mga nahuhuli na nauuna. Sabi ko, I'm proud of you. Pagpatuloy mo yan. Kaya sige lang mga kapatid, iba-iba man yung sukat natin ngayon, iba-iba man yung feelings natin, may awit nga ang mundo, hindi tayo laging nasa ilalim. Di ba? Baka bukas, Brother Joshua, ikaw naman ang nasa kalagitnaan. Gusto kong pagpalain ka, Brad. Nais kong pagpalain kayong lahat. Yeah. God knows kung anong nasa puso ko, mga kapatid. May mga pangarap ako sa buhay. Pero sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasan ang mga pangarap ko dahil natupad ng mga kapatiran ng kanilang pangarap. Kung meron man akong tatanggapin pang mga pagpapala, Panginoon, sabi ko, ayaw kong tumanggap ng sarili ko. Mas magiging masaya ako, Panginoon, na matutupad ang pangarap ko dahil mas naunang natupad ang pangarap ng mga kapatid at sila'y pinagpala mo. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. Hallelujah. Tayo umawit. Awitin nga natin yung awit ko. Siya'y laging nariyan. Yung verse 1, simulan natin. Sino sa atin ang lubos na naintindihan ang tinatawag na the law of contrast? Amen. So minsan malungkot, minsan masaya. Minsan maganda ang buhay, minsan hindi. Minsan may bagyo, minsan wala. Minsan may pagkabigo, minsan ay may pananagumpay. Sa lahat ng bagay, mabuti pa rin ang Diyos. Salamat sa Kanya. Hallelujah. Sa panahon ng pagsubok. Sino dito ang may mga pagsubok? Itaas ang kamay. Sa mga nasa kawalan, taas ang kamay. Taas. Lord, nasa kawalan ako. Yeah. Sa pag-iisa, sa kadiliman man, liwanag niya'y nariyan. Verse 2. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kabiguan, sa paghahanap ng mga kasagutan. Sabi ng propeta, God provide all things. Hallelujah.
Ulitin natin. Siya'y laging nariyan. Siya'y laging nariyan. Di ka pinabayaan. Siya'y laging nariyan. Ano man ang iyong kalagayan. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Siya'y laging nariyan. Siya'y laging nariyan. Can we say amen, mga kapatid? Hallelujah. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid. Ang Diyos ay laging presente. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng mga kapanahunan. Huwag nating isipin. Minsan naisip kasi natin, malayo na tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. May mga ganong pakiramdam dahil nga sa mga kakulangan natin. Pero ipinapaalala sa atin ngayon, andyan lang din siya lagi sa atin. Laging handang umalalay sa atin, handang hawakan ng ating kamay sa panahon na tayo ay manunumbalik sa Kanya. Hallelujah. Lord, salamat. Hallelujah. So may mga request prayer dito, mga kapatid. Kanina na ipag-pray na ni Brother Chad yung isang request prayer, si Bibi Atasha. So meron ditong 4 na lang. Ito ay request prayer ni Sir Eli, request prayer ng kanyang kaibigan. Actually kahapon to, kagabi, wala naman po kasi tayong gawain, kaya hindi natin ito na ipag-pray. So itong request na ito ay ongoing pa rin naman, dahil ang request prayer ay bagong panganak, no, Sir Eli, at yung baby ay kulang ng buwan. 7 months lang, so medyo alanganin. So naalala niya kanyang kaibigan na Sir Eli na mayroong prayer meeting. Diba? Tingnan niyo. Isang kaibigan na unbeliever na naalala yung kanyang kaibigan at nagtanong, sabi nung kaibigan niya, di ba, Sir Eli, di ba Lai, meron kayong prayer meeting? Pasama na lang sa prayer ang baby ko. So, di ko ano pangalan ng kaibigan mo, Sir Eli? Annalisa. At yung kanyang anak ay di mo alam. So, i-take note natin yung pangalan. Si Annalisa. Then, ang pangalawang prayer request ay prayer request ni Sister Guy. Kanyang prayer request, sabi dito, prayer request ko po ay maging maayos ang board exam ni Binjo sa October 4 to 5, 11 to 12. Ang dami ilang araw pala. So, 4 to 5, 11 to 12, na maging mabait ang kanyang proctor at maipasa niya po ito. Then ang pangatlong request prayer ay galing kay Brother Wilson at paumanhin na rin na hindi sila nakadalo ngayong gabi. Brother Ryan, pasensya na po kung hindi ako makaka-attend ngayon. Nalilibong po kaya ako, saka nagkakasuka. Pa-request prayer din po sa insomnia ko. At sa kanyang asawa, Sir Lalaine, magkahiwalay sila nagpaabot ng message. Separated, akala ko nga same na si Brother Wilson lang na gamit yung account ni Sir Lalaine. Kaya kinonfirm ko, sabi ko, Brother Wilson, ikaw rin ba yung nag-message sa account ni Sir Lalaine? Sabi niya, hindi po. So ito naman yung request prayer ni Sir Lalaine. Good evening po, Pastor. Ipatuod sana po ako na di po ako makaiyan si tunungan, tamaraot po adi pagmati ko. Nalilibong po ako. Halos di po kaya ako nakaturog. Kasi Jared, nag-uumaga na naturog, tanagkarasiyak at tangis dahil gayud po ko naunang cellphone. Nag-live muna po kami. Paiba na lang po sa prayer. So sama natin sa prayer, yung mga request prayer, mga kapatid. May dagdag pa? Panglima. Healing for Sister Yani, eldest daughter of Sister Jen Lisay, diagnosed with leukemia. Sino nag-request ito, Brother
ikaw mismo. So ito ay request prayer ni Brother Jeff para kay Sister Yani. Ito yata yung kaedad ni Sister Chichi na. Oh. Okay, so request prayer din. Okay, kagabi may request prayer din si Sister Tintin. Kinonfirm ko din sa kanya. Sabi ko, Sir Tin, kumusta si GM? Okay na. So ang request mo ngayon ay si Brother GR. Masakit yung tiyan, sa tagiliran. Okay, ini-note ko para di ko makalimutan. Sister Yani, then Brother GR. At kung sino man, mga mahal kong kapatid, ang merong mga unspoken request na nasa puso nyo, pwede natin itong itaas sa Panginoon ngayong gabi. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, ano man ang inyong pangangailangan, idulog natin sa Diyos ang lahat. Yukon yung inyong mga ulo. You can raise your hand kung meron kayong naiisip, meron kayong mga unspoken request, at hindi tayo titigil sa panalangin hanggat hindi pinagkakaloob ng Panginoon ang mga bagay nating ninanasa, o kaya naman kung hindi niya kalooban ay i-reveal niya sa atin at sabihin niya, ipayag niya sa atin by wisdom and understanding na hindi niya kalooban yung bagay nating hinihiling at mangyari ang kalooban ng Diyos. Let us pray, mga kapatid, mga young people, mga bata. Sir Disa, yukon yung inyong mga ulo, magpipray tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po sa mga salita na naipahayag po ngayong gabi mula sa inyo. Salamat po sa simpleng inspirasyon na yung niloob na ngayong araw, ngayong gabi ay amin pong mapagsaluhan, Panginoong Diyos. Hindi ko na po maalala kung kailan ito nabuo, kung kailan ito na-notes, na pagbulay ng inyong lingkod. Mula ng araw na ito, ilagay mo po sa aking puso na isang simpleng inspirasyon, Lord, na ma-appreciate ang mga bagay na ipinagkakaloob mo. At salamat po sa mga salitang aming napakinggan ngayong gabi. At sa ilang bahagi ng mensahe ng propeta, namin din pong napakinggan, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinaalala mo sa amin ngayong gabi. From Genesis, na binasa namin, chapter 1, verse 1 to 5, na ikaw po, O Diyos, ang may likha ng lahat ng bagay. Ikaw po ang nagsaayos ng lahat ng bagay. At alam namin na ikaw po ang nagpo-provide, Lord. Hallelujah. At ipinaalala sa amin ngayong gabi ng propeta na ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan. Ikaw ang may control sa lahat ng bagay. Sa panahon ni Noah, Panginoong Diyos, nagawang sabihin ng propeta na ikaw ang nagmaniobra ng hangin, ikaw po ang nagmaniobra ng arka, at ikaw po ang tumugon sa lahat ng kanyang pangangailangan, 10 ng kanyang pamilya. At ikaw po, O Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa gabing ito sapagkat muli mong ipinaalala sa amin, hallelujah, na ikaw ang Diyos na kasalukuyan pa rin, na Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at tumutulong sa bawat isa amin. Lord, maraming salamat po. Kung may mga pagkukulang man na nasumpungan mo muli sa bawat isa, hidingin namin ito ng paumanhin, ng tawad, at dalangin, O Diyos, na ikaw po ang magpuno sa lahat ng ito. Ikaw po ang higit na nakakasiyasat ng kalagayan ng bawat isa amin, ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan. Kung kami ba ay masaya o malungkot, kung kami ba ay nasa tamang landas o nasa maling landas, Panginoong Diyos, kung kami ba ay patungo sa paglago, sa kasakdalan o tila ba nalalayo sa iyo, Lord, ikaw po ang higit na nakakaalam. Hawakan niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kami man ay tila ba nagpupumiglas palayo sa iyo, Lord, huwag niyo po kaming bibitawan. Salamat po sa iyong pagtitiis, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong habag at awa, Panginoon, sa iyong biyaya at pag-ibig na patuloy na humahawak sa buhay ng bawat isa amin. Maraming salamat po. Kung may mga pagkakamali man kami, mga kakulangan, kalungkutan, pagkabigo sa buhay na ito, muli kaming humihingi ng taus-pusong kapatawaran sa lahat ng ito, dakilang Diyos. Sa gabing ito, dalangin din namin ang mga request prayer na nandito, Panginoon. Isang kaibigan ni Sir Eli nagpaabot ng request prayer sa kanya, at ang aming kapatid, Panginoon, ay pinaabot din sa gawain ngayong gabi. Actually, kahapon pa po, at ngayon lang nabigyang daan na itong si Annalisa, na kanyang kaibigan, ay nanganak nung mga nakarang araw, at ang kanyang anak ay
kulang po sa buwan. At ang taong ito, ang kaibigan ng aming kapatid Sir Eli, ay naroon sa pag-aalala. Kayo na po ang bahala sa batang ito at sa nanay, Panginoong Diyos, na si Nanay Annalisa. Pagalingin niyo po ang bata, palakasin niyo po ang bata, Panginoon. At kung ang bata ay gumaling, ipaalala niyo po sa taong ito na si Annalisa na mayroong Sister Eli na tumugon at hindi ipinagkait ang kanyang kahilingan. Dalangin namin ito sa iyo, Panginoong Diyos. Ang kahilingan ni Sir Guy para sa kanyang anak na si Brother Benjo, Lord, na magtitake ng exam sa October 4 to 5, 11 to 12. Panginoon, mangyari po ang iyong sakdal na kalooban. Matalino ang taong ito, alam namin, masipag, ginagawa ang lahat, pero ikaw pa rin po, Diyos, ang may control sa lahat ng bagay. Kung ito ay makakatulong para sa kanya at sa kanyang pamilya, so be it, O God. Ngunit kung meron man kaming dalangin na higit, tawa kapatid namin ito, kung makapasaman, ay maalala ka na yan. At ang honor, Lord, ang pagkilala ay mauwi sa iyo. At dalhin mo ang taong ito sa iyong gawain, Panginoong Diyos. At mapagkilala niya na meron siyang mga kapatid, nanay, na nasa iyong gawain, Panginoong Diyos. Kayo na po ang bahala sa aming kapatid, Brother Vincio, Lord. Aming kapatid, Brother Wilson, Panginoon, hindi namin nakasama ngayong gabi. Meron ding dalangin, merong iniinda, Panginoong Diyos. Alam ko, noong mga nakarang araw pa, nakakausap ko ang kapatid na ito na nahihirapang matulog kapag gabi. Tuwing umaga, ang trabaho niya po ay panggabi at inatake po siya ng insomnia, Lord. Panginoong Diyos, tulungan mo ang aming kapatid, Brother Wilson. Hawakan niyo po ang kanyang buhay, Panginoong Diyos. Ikaw po magpagaling sa kanya, Panginoon. Kung ano man ang dahilan nito, ikaw po ang mag-reveal sa kanya, sa amin, Panginoong Diyos. Kung luluobin mo na igawad ang kagalingan, immediately, Lord, so be it, Panginoon. Pero kung meron kang wisdom and understanding na gustong ipahayag muna sa amin, tulungan mo kami. Kagaya ng pag-uusap ng aming ng kapatid kong ito kahapon, na magre-research daw siya anong mga bagay na pwede niya kainin, gawin, para lamang makatulong sa kanya at makatulog. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa aming kapatid, Brother Wilson. At sa kanyang pagkahilo at pagsusuka, ano man ang dahilan nito, Panginoon, kayo na pong bahalang humawak sa kanyang katawan, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang kanyang kagalingan sa oras na ito. Kasama din po ng kanyang asawa, Sister Lalay, ngayon ay amin din pong dinadalangin sa iyo ang kagalingan, Panginoong Diyos, ng aming kapatid. Di rin po namin nakasama ngayong gabi dahil nahihilo din po, kulang sa tulog dahil sa pagbabantay sa kanilang anak. Tulungan niyo po ang aking kapatid na ito, Panginoong Diyos. Ikaw pong higit na nakakaalam ng kanyang kalagayan, pati na po ng kanilang anak na si Jared, Panginoon. Patuloy namin silang itinataas sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan ni Sister Lalaine at ni Jared, Panginoong Diyos. At Sister Yani, Lord, ipinabuti ng aming kapatid, Brother Jeff, ang request prayer. Anak ng aming kapatid, Sister Jen, asawa ng namayapang kaibigan ko, Pastor Angel Gallego, Pastor Joel. Lord, it is very rare na mangyari ganitong request prayer. Pero alam ko, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Salamat, merong kapatid kaming Brother Jeff na merong pagmamahal, pagmamalasakit sa batang ito at sa pamilya ng batang ito. Dalangin namin ang kagalingan ni Sister Yani, Lord. Merong na-found out sa kanya ng leukemia, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala. Hawakan niyo po ang buhay ng batang ito, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, ng batang ito. At si Brother GR, Lord, na meron din pong iniinda ngayon sa kanyang tagiliran, sa kanyang tiyan. Ano man ang dahilan nito, Panginoong Diyos, kayo pong higit na nakakaalam. Dalangin din po namin ang kagalingan ng aming kapatid, Brother GR. At sa lahat ng merong mga kahilingan sa gabing ito, Panginoon, anumang mga unspoken requests, unspoken prayers, Lord, na nasa kanilang puso na halos matagal na nilang ipinagpipray, at kung meron mga ipinagpipray ngayon pa lang at ninanasa sa kanilang buhay, Panginoon, pangyarihin mo kung ito'y ayon sa iyong sakdal na kalooban para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Mangyari lamang po, Diyos, ang iyong sakdal na kalooban para po sa iyong kaluwalhatian at kapurihan. Lord, maraming salamat po. Dalangin namin ang lahat ng ito at sa mo. Pinapasalamatan ka sa gabing ito sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen, Amen, and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.